Bert Lester. Lester. Tama. Lester. May R lang sa dula. Yun Dave Ward's tipster, ma. Oh, yeah. Okay, magandang araw sa mga kabarkada natin dito sa Larga Na. Welcome po sa ating episode 20. Ang title ng ating episode, Tibay at Tatag ng Isang Tunay na Breeder. Yan. Kaya alam nyo na kasama natin ngayon, hindi to basta-basta. Ito, one of the staples ng breeding industry. One of the names na kilala na natin matagal na kasama pa rin natin sa sport natin. Mr. Jerry Escalona. Bati muna tayo, Sir Jerry, sa ating mga viewers. Magandang araw ho sa inyo. Isang kagalakan na naimbita ko nila Miguel at nila Nicole dito sa show nila. Oh, yan. Ang lalim mo nung magtagalog, boss, ha? ang mga Escalona ba, Tagalog ba? Or anong origin ng Escalona family? Kung origin lang, kung titignan mo yung, sa ngayon kasi titignan namin yung family tree namin. Yung lolo-lolo namin, yun yung mga praile na galing sa Espanya. Espanya. Tapos, ang sabi sa amin, dalawa yan na magkapatid na Escalona. Isa napunta sa Visayas. Yung isa napunta dito sa Norte. Luzon. Oo, Luzon. So, doon nag-umpisa yung family namin. Kami, Tarlac kami. Originally from Tarlac. Lahat ng Escalona or majority of your family, even your ancestors, talagang Tarlac. Except for those that are in, supposedly, Visayas. Yeah, okay. Oo, yun. Kasi, din yun members din daw ng family nang napunta sa amin. Tapos, medyo kahawig din daw namin Okay. Mahilig din kumain lechon Ganun ba? Kaya hindi. Malamang sabi namin, kamag-anak Sigurado ito. yan. Sigurado yan. So, ang mga Escalona, boss, you grew up there or you grew up here in Manila? Okay. Half of my siblings grew up in Tarlac. Okay. And then, my parents transferred 1966 sa Scout area. QC na. QC na. Tapos, yung mga cousins ko, mga titos ko, New Manila and Scout kami lahat lumaki. So ang dami Escalona pala. Ang dami doon. Madami kami. Nauna sila doon. Yung mga parents ko tsaka uncles ko. Most of the Escalonas that I know are Ateneans. Correct. Si Mr. Jerry Escalona ba dahil naka-blue ka, taga-Ateneo ba? Hindi, asawa ko naka-blue Ateneo. Kaya naka-blue ako. ikaw boss. Blue-blooded din ako, sa Lourdes ako Lourdes. Pero, okay. Pero Lasal ako, ibang cousins ko rin Lasal. Kasi yun lang naman, more or less, ang pagpipilian, normally, Ateneo, Lasal, UST. Okay. That time So, college mo Lasal. What was your course in college? Paul Sai ako. Paul Sai. Gusto ko sana mag-abogado, kaya lang ayaw ng abogasya sa akin Because your father was a lawyer. Was a lawyer. So, na-impluensyahan kayo. That's why you took that course. Correct. Tsaka in our town sa Tarlac. Saan po ba? Sa Tarlac? Tarlac mismo. Sa Tarlac City. Yeah, Tarlac City. Merong yung Santa Cruz. Kaya minsan nag-entry ako Santa Cruz. Ano yun? It's about a couple of kilometers away sa city. Pero it's within the city proper. Dad ko kasi doon, medyo maraming natutulungan, mga ganon. Pero, abogado ng bayan. Parang ganon. Yeah. Tumutulong sa mga... Yes. Saka tapos, kinikwento niya noon, ang bayad sa kanya, manok, gulay. Happy na siya sa... Ganon talaga yung nature niya Yeah, that's his nature. So, Paul Sai, after you graduated from Lasal, did you ever work sa private sector or... I tried to, pero kasi yung family is into business. So, yung orientation ko, kailangan proprietor, gano'n. So, more an entrepreneur ka. Yes. Gano'n. So, ang talagang pinasok ko doon, years yun, isda ako. Para isda? Blue marlin. Malaki, big fish. Big game fishing. Yes. Okay. Naghango ako from Davao and Jensan. Tapos, distributor ka dito? Distribute ako dito. Okay. So, yun yung
tinutukan ko noon. Up to now, or wala No, na? hininto ko na kasi ang hirap maningil Mahirap ba niya? Ibang utak ng Pinoy So, I stopped. Okay. Tapos ngayon, nag-concentrate ako sa pagmamanok. Tapos, may construction company yung family. So, ma-sideline ako doon. Okay. So, paano naman tayo napasok into our sport? No? When did you start thinking about getting serious into game fowl breeding? Nung hindi ako nabayaran sa mga isdang dineliver ko sa mga restaurant. yung pala trigger. Yung mga isda na yun. Oo. Dahil nainis ka. Nainis ka sa ako. negosyo. Sabi ko, kasi sa buong naintindihan natin, may word of honor yan Diba? So, pagka nag-deliver ka ng fish sa restaurant, kailangan, alam mo, babayaran ka ng ganito, babayaran ka ng, alam mo, di ba? Kunyari, 15 days. Yeah, kailangan whatever. 15 days, So, 30 days. Oh. Nung naniningil na ako, ang sagot sa akin, sir, kasuhan nyo na lang kami. Nako. Doon ako nag-isip. Sabi ko, I'm head of this business. Sabi ko gano'n. Sabi ko, why? Why put myself in that predicament, di ba? So, I decided, hobby ko yung nagmamanok Kami, family namin. Si Alex, brother. Your elder brother. Your eldest brother. No? Yeah, ang talagang nasa pagmamanok dyan, of course, my dad, Tito Bert, Tito Gon, tapos mga cousins ko, si Kuya Jake, sa Subic, that time. Tapos Patrick. Dami. Yung batch namin, madami. Si Danny Escalona. Dami. As in, kaya nga Escalona Brothers at that time. Escalona Dynasty. Pagdating sa sports natin. Pagdating sa sports niyan, di ba? Okay. Ganun mga karami aficionados, pala. di ba? So, sobrang hilig nun. Nagkaroon sila ng name sa industry. So, nung nagkaroon akong problema doon sa business. Doon sa business na isda. Nag-tinker ako sa mind ko. Why will I face this problem? Sabi ko. So, since mahilig ako sa manok, nandyan naman yung mga resources, sabi ko, total, meron akong konting manok ko nung 200 lang. Dami na. That time, when was that? What year was that? I started 92. 92? Yeah. So, ilan years ago na yun? Tagal na. Tagal na. 33? Going 34, more or less. So, sabi ko, may mga imported kami. Meron ng dad ko, meron si Alex. Nandiyan sa aming resources, pinamimigay lang ng dad ko yung mga imported Tsaka ni Alex, pinamimigay. Sabi ko, ba't hindi ko pasukin na? Subukan. Kasi at that time, anyway, doon sa mga nakasabayan namin, matanda sa amin ng konti, when you say, itong sport na to, ang connotation ng Escalona, nakadikit Yeah. Okay. Parang nung panahon din natin noon, pagka sinabi mong Colgate, toothpaste. Pagka sinabi mong Escalona, sport nito. Okay. Di ba? Tama. So sabi ko, that's my advantage. Synonymous yung pangalan. Yes. So yun ang nakita ko, this is my advantage. I will breed, sabi ko, and kasi members na kami ng NCA even before the NCA was institutionalized. Doon na kami sa 1984, ganon, 85. Pintakasi. So, nung time na yon, it was your brother pa lang? And my dad and my tito. So, kilala na sila Sila na yon. Nung time ng mid-80s, yun na yung gitna Sila na yon, yeah. Yun na yung elite elite, big time group na yan. Correct. So, 92, when you started venturing into our sport, pagpasok mo, yun ang standard mo. Ganito. That's my standard. That was the advantage. Okay. Na nagpapasalamat ako until now because of them. Di ba? Kasi mahirap coming from down up di ba? Yeah. Okay. Ang kailangan ko lang maalis is yung isip ng mga tao na yeah. Kasi sila medyo lumaban sila Ako, tamang laban lang. Pero from that time on, hanggat ngayon, laban lang ako ng laban. More on you were more focused into the game fowl itself. Yes. Creating your own lines, maintaining your own crosses. Yun ang interest mo. Yun ang yun ang 80% of my mindset. Okay.
The 20%, I just have to join the competition to test the birds that I have. Yeah. And to do that, I want to test it in this level. Oo. Kaya NCA, we'll talk more about NCA because during that time, nandyan lang yung mga, mabigat na pangalan eh. If I still remember right, nung unang mga pumupunta ako dyan, we were only 39. Pero, 39 solid members yun during 30. that time. Tumaas ng 41. Okay. Maski na may pera ka at that time, hindi ka papapasukin. So, paano maging member ng NC during the time when it was Dapat i-endorse ka ng co-member na tingin nila na credible. Hindi basta may pera pwede. Okay. Kaya nga sabi ko, I'm thankful for the elders. My brothers, my cousins, my titos, my dad, na-establish nila yon. And magandang reputation ng pangalan. Yes, hindi sila naging hindi nila napabayaan yung pangalan. So it was a little easier for me to enter that league, elite circle. Yes. Kung titignan mo up to now, I think one of the youngest During that time. The early 90s, sino-sino mga notable names na among those 41 members ng NC? Of course, sila Gov Ito, sila Kuya Jun, sila Boy Yao, sila Green Hills, Kapampangan, I forget, sila Belayo. Yan. Madami sila B-Boy, Patrick Antonio. Yung nakikita nyo tinitingala karamihan ngayon sila na dumaan na yun. before. Sila Boy at sila Plaza, Dio Plaza. Yes. Father nila Boy, father nila Eddie Bong. Yan, yun yung mga katunggali nun. Sila Mr. Chongbian. Yes. Madaming maayos. Basta Madami. who's who. Tsaka, Who's who in tsaka hindi lang yun. At that time, if I remember right, lagi akong napapagalitan ng dad ko. You wear proper attire. Oh, okay. May collar lagi, pantalon, Formal. nakamedyas. Formal para Ka? presentable. Yeah. Tsaka karamihan, like ang dad ko, karamihan noon, most of the time, laging pumapunta yun doon, naka-long sleeves. Oh. That was that time. I remember. Si Silverio noon. Tante Silverio. Sina Sir Jet Fernando, Yan. palagi naka-long sleeves. Yes. I mean, ganun yung turo sa amin. Yung yun ang classic old-time members of our sport na Correct. Formal eh. Formal. Tsaka karamihan nun, hindi naman sa co-compare or something, halos lahat ng members nun, yung 39 to 41 na yun, mga negosyante lahat yun. Oh, yeah. And during the time, sa kayo? Araneta? Araneta. Yeah, Araneta doon nag-start yun. yung NCA. Tsaka ang laban namin nun every 2 weeks. Oo. Kaya yung champion ngayon, 2 weeks mong dadalin yun, buong Pilipinas alam. Kasi wala pang ibang groups nun eh. No, So, of course, solid. UCAP was there. And this was after UCAP. No. Ano yun nag-overlap yan. Nagsabay ng konti. Nagkaroon ng little misunderstanding along the way, which normally happens when it becomes bigger. So, nagkakaroon ng mga yan. Pero nagkaroon ng overlapping yun. For a while na, for a time. Yes, for a time. Sila VQ yun Yeah. Tapos, I remember because during those times, late 90s, tsaka papunta sa early 2000s, grabe ang Araneta nun pag NCA. Oh, yeah. Grabe. Ibang klase, ang dami na. Hanggang bleachers eh. Di ba? Puro yun. Hanggang bleachers. Saka yun. Kala mo basketball eh. Alam mo, nakakamiss yun Yeah. Kasi hindi naman pataasan ng ng yabang or something. It's just that you belong. Yeah. Yun yung NCA at that time, which I miss. Yes. Which I miss. Yung iba na rin kasi nag-pass away na. Ganun. Pero I miss the camaraderie because I always remember noon, I was young, nagbibitaw ako. Kalaban, kunyari, tayong nagbibitaw ako, bibitaw siya. Alam mo, bumababa kami ng hagdanan, nagkwentuhan, nagtatawanan kami, tapos kakain kami dun sa baba. Yung lechon baka. Lahat. Alam mo, why I'm trying to say this,
ibang-iban nga yung panahon ngayon na nakikita ko, laban kayo sa Rueda, kalabang kita eh. Hindi, nung time namin ng NCA, which I hope we can bring it back. Nasa ano na yan, generation ngayon, how they will hold it, na naglaban manok. Yeah. Hindi kayo naglalaban as a person. Kasi kumakain kami sa lamesa eh. Yeah, sama-sama eh, di ba? I mean, Back then, it was really a gentleman's sport. it was a gentleman's sport. Yeah. During the old times. No? Correct. So, Medyo nabalik namin ng konti yun. Kasi for a time, nahawakan namin yung LGBA. yeah, in Pasay, no? In Pasay and everything. Yeah. Nagkaroon ng solid group yun. Yeah, maganda rin that time ang labanan doon. Maganda doon. At saka breeder against breeder yon. I mean, as in talagang pukpukan yon. We had about 280 members. Ang lumalaban talaga about 120. Dami. Not bad. Dami. Ano yun? Yung 120 na yun Yun ang core. lagi-lagi. Yun Lagi-lagi. Yan, nandun yun. And I remember back then, si Paolo Malvar was a member of LG. Halos lahat yan. Halos lahat. Halos lahat Honey, yan. Yes, lahat. dami. Name it. Yeah. Yung mga sikat na breeder ngayon, name it. Doon ang galing sa Nandun. LG, ano? Yeah. Lalo na from Luzon group. Yun ang isa sa mga dreams ko na sana mangyari ulit. Na mangyari ulit because it was happy. It's really fight means best, di ba? Yeah. Oo, tsaka breeder against breeder 'yan. That time, no, NCA, ano lang eh, pang magulang lang, no? Walang stags, no? No, Meron na rin. alam mo, napakamahal ng wing ban ng NCA noon. Nung nag-start May sarili ba? Okay. Eventually, nagkaroon. Okay. Ang wing banding nun, let's say, ako, member ako. Paki-wing ban nyo yung manok ni Miguel kasi yun ang gagamitin ko next year. Pagka walang endorsement from the member, hindi ka mawi-wing ban. Wow, snub ba? Hindi, talaga, they were trying to be strict kung Yeah. sinong bibigyan. Para pili lang. Laban, I mean, talaga yun? Breeder against breeder yun. So, cream of the crop. Yeah. Cream of the crop during that time. Kasi, babalikan mo, ilan lang talaga yung top of the line at that time. Tama. Ilan lang ang may resource. So, yun? At very lucky for me anyway, inabutan ko yung generation na yun. Nakita ko from here hanggat dun sa ngayon. Tapos, nagpupunta pa kami ng dad ko sa mga brother ko sa Covelandia noon. Sa Cavite. May ferry. Yun. So, yun yung mga na-experience. Tapos sa Teresa Square. Sa Rizal. Lahat ng mga magagandang sabungan noon na pupuntahan namin. Yun, very lucky to have experienced it. Kasi ngayon, stories na lang eh. What would you say are the differences yung dati at saka ngayon, boss? In terms of the sport rooster, itself. Yeah. Malayo. Malayo eh. You can dissect it in 100 ways. Depende kung anong gusto mong aspeto, di ba? But in general, dahil doon sa nagawa sa WPC at that time, sumobrang daming magagaling. That's one. Yung mga, kasi sa sobrang dami nun, ng everyday meron tayo, pati nagpapatuka ng manok, naturuan. Tsaka, everyday, nagiging muscle memory, gumagaling lahat eh, diba? Natuto. Tapos, ang daming bata na gumaling, pati gaffer, handler, pati breeder, ang daming gumaling. So before, it was just a chosen few eh. A chosen few Diba? that has the Resources. especially breeding materials. Yeah. Ngayon, na eh. Wala, it's open. Widespread. It's Na, open. mainstream. Yeah. It's just that I always say if they will read some of my posts, ang like ko sinasabi, pasensya na doon sa mga tatamaan, we should not commercialize so much. Breeding itself. How come? Kasi, honestly Yeah.
again, nabutan ko yung from way back until now. Ngayon kasi, ang nakikita ko, most if not all, ang binibenta na lang, ang binibreed na lang is color. Appearance na lang. Appearance na lang, madaling bumenta eh. Ganito, madaling bumenta. Pagka binitaw mo, lumipad na, malalakas. Okay na yan. Mabebenta na yan. Ako kasi, for me, again, I always say, I'm an old soul. Okay? Doon sa mga siguro, mga kabatch namin and everything sa age bracket, they would understand what I'm talking about. Okay? Pagka sinabi mong old soul ka, yan, dapat yan sa breeding. Turo kasi ng parents, may prinsipyo ka, ganito dapat yan, dapat yung ibebenta mo, kung magbebenta ka, ilalaban mo, whatever. Nandun sa husto. Yung ngayon kasi, sabi ko nga, marami na namatay ng mga old breeders. Hindi na natin alam kung ano yung talagang sinasabi ng mga new generation. Even the US breeders, di ba? Yeah. They can say what they can say kasi wala na eh. Nobody can contest eh. Tama. They can always claim something that is true or something that is not true. So the younger generation that procures the breeding materials from the US, sabi ni ganito, sikat siya eh. Ganun. Kasi for me, I always believe if you sell something, okay, it has to be proven. Which you have been doing all throughout your career. Because that is how it should be. Tama? I mean, ikaw kunyari, meron kang gustong bilhin, ang nabili mo sa ukay-ukay, kamukha, sama loob mo, di ba? Ganoon, di ba? Hindi ko sinasabing ako, sa breeding ko, perfect ako, magaling ako. I have a lot of faults. But I try to make it up. Di ba? Ayusin mo. Kasi ngayon, nangyayari, nakabili, ganito, ginanon, okay na. Yun na yun. Yun na yun, di ba? But Kasi, you have to fight a lot. And aside from fighting a lot, how difficult is it to maintain a bloodline? Okay. This is what I always say. Breeding is an art. It's like you're a painter. Okay? Pinipaint mo siya the way you want it. Okay? And the way it should be. Diba? Ako kasi when I breed, I do not take a look at the buyer. I do not take a look at the commercial value. Kasi ako, tinitignan ko is, satisfied ba ako pagka nilabang ko? Satisfied ba ako do sa performance niya? Pagka yun, na-satisfy ako, happy ako, nakatulog ako, win or lose, I'm okay. Tutuloy mo na yung line na yun. Tutuloy yung line ko. Kasi ako, nag-breed ako for me. Not for anyone else. Not for anyone not else. For the buyers. Yes. Not for the general public. No. Kailangan happy ka. If they want it, okay lang. okay lang. If they don't want it, okay lang. I mean, hindi ako affected eh. Importante, like ko sinasabi din sa iba, gusto ko, pag gising ko ng umaga, magkakape ako, nakangiti ako. That's it. So speaking about, puntahan naman natin yung mga bloodlines mo, boss. Yeah. Bakit masaya ka sa 3 basic bloodlines mo in your farm? The Roundheads, the Kelsos, And the Gilmores. Yeah. Dissect natin ng konti-konti. Okay. Let's say, yun ang 3 basic lines ko eh. The oldest 2 lines are the Gilmore and the Roundhead. Since 92. The Kelso, the John Bishop, came in 2010. Yan ang pinaka-recent na. Yun na. Okay? Kasi naghahanap na yung mga ibang kakilala ko, ba't dalawa lang daw? So, hanap ako. Okay. Diba? Anyway. So, why these 2? Actually, it was by chance. Kasi daming binili ng imported ng brother ko, si Alex. At one time, dumating, if I'm correct, 400 heads yun eh. Dami. 400 heads yun of different breeders. Sabi niya sa akin, Jer, dumating yung mga imported natin.
pumili ka na dyan. Kami yan ganon. Nakakuha sa Roundheads, nakakuha siya ng 12 heads. Ang marking nun na babae, double rights. Same. All the hens were double rights. All the females, puro double right. Yes. Tapos, nag-uwi siya ng 80 lalaki. Studs. Different marking naman. Of different marking. Yung lalaki. Sabi niya sa akin, Jerry, hilig-hilig mo sa manok. Kami yan ganon. Pumili ka na dyan ng gusto mo. So, pakakuha ko ng right in, right out, left in, double right. Hindi ko na maalala iba. 7 yan. Alam ko, 7 marking ang nakuha ko. Did your brother ask yung source ng materials yun kung ano yung composition of each particular marking? Hindi siya ganun. Hindi na. My brother was hindi naman siya breeder. So yung pedigree is irrelevant. Irrelevant. Basta kinuhaan niya ng mga manok together with Kuya Junior Santiago. Silang dalawa bumiyahe tsaka sila Boya. Basta lahat ng pinuntahan niya may mga pangalan lahat. Meron kaming Curtis Blackwell. Meron pumunta rin siya kay Caro, kay Sue Wilson. Name it at that time. Okay, so doon ako pumili. Tapos sabi ko, Kuya, bakit pa double right yung babae? Yan yung pinang Sunset Cocker of the Year back-to-back ni Dan, 1991. Okay. 1991. 91-92, sorry. Yun na, yung double right na yun. Yes. Winning tapos, marking 93-94, Kuya Jun Santiago, World Slasher Champion. At saka, NCAA. Yun ang kinuha niya kasi nag-usap daw sila ni Dan, yun yung nagbigay ng panalo. Double right pa rin. Ng marking, yeah. Okay. So, one of those times, tinanong kay Dan, what are the double rights? Alam mo, yung tao ayaw sumagot doon sa specifics. Ayaw. I get him as a breeder. That's mine. Parang, that's mine. My secret Not even the secret. That's mine. Oh, yeah. You're getting what I breed. Oh, okay. It's not from any... Parang yun na sinasabi. I got it. Hindi ko tinuloy. Kasi baka ma-offend. So, na parang ano pa ba hinahanap mo kung nakausap mo? Parang ganun eh. So, I stop. I stop inquiring kung ano to. I stop. Basta sinabi niya, Jerry, these are that. So, nakapaglabang kami nila Kuya Alex ng mga double rights. I think we had about 5. Okay? Na lalaki. Hindi lumilipad eh. Pero tindi sa ilalim. Pati yung cutting. Pagka dinikitan ka, talaga ang daming palo. So ganun ang double right. Yes. Hindi Tsaka ang tibay. Nananalo sila, wasak-wasak na, pilay-pilay na. Pagka gumanti. Isang palo lang. Mahirap ko. Sana nga, may uso na yung video nun eh. Parang ganon. So, naghanap ako dun sa mga markings ni Kuya Alex na magagandang lumipad. Nilagay ko dun. And that's where I started. Okay. Nag-click ako dun sa right in na marking over the double rights. And then, dun na ako. Doon na ako. I have almost zero knowledge in breeding. But the passion I have. Yeah. Pero gumamit ka ng konting common sense siguro. No, boss? In my breeding until now, it's about 80%, 85% common sense. Tama. And 15% is gut feel. And practical application because nakikita mo sa sa pit yung mga nilalaban ko talaga. Kaya kung minsan makikita ko, babalikan ko lang. Ang dami akong nilaban na mahina. Mahina. Tanggalin na natin condition ng side. Sabi ko na nakakondisyon na. Pero ang hina, on my own, I accept it na mahina. But I was trying them. I was testing them. Yeah. Iba kasi yung manok, sa experience ko, iba yung pagka binitaw mo, magaling. Iba pagka pinoint mo. Kaya ba niya? Iba na kasi pagka tinago-tago mo yung manok eh. Iba na nung pagka binawasan mo ng konting pagkain, iba na yung tinitignan ko kung kaya nila. Yung ganong punishment eh. Di ba? Parang punishment. Talaga sa totoo lang, sinasagad-sagad ko sila. Sinusubukan ko talaga hanggat saan kayo. Kung bulok kayo. Pagka naman pumasa kayo, nakita ko may tinge of winning possibility, itutuloy ko yun. Yun ang i-develop ko. Yun the rest na hindi kaya, yung rigors of training,
yung rigors Keeping. of pointing, keeping, di-discard ko yung marking na yon. Okay. Tapos titignan ko yung history niya. Kaya that's why most of the breeders, they have the record. Okay? Lalo na nung nag-uumpisa ako, I have to really keep the records. Yung ngayon, yes, I keep the record, pero nandyan na sila for 34 Kabisado years. Kabisado na more or hindi less. na ako masyadong nawawala eh. Kaya lagi may tatanong sa akin, Sir, meron kang marking ganito? Ako, every year, palit ako ng marking. Kasi iba-iba yun. It's the same for me kasi what's in the marking? Yeah. Kasi pagka tiningnan mo yung manok ko doon, pagka nagbitaw kayo, nagbitaw kang 3 pares, 4 na pares, nakita mo na lahat. Yun na yun eh. Kung bulok lahat yan. Kung magaling lahat yan. Di ba? Kung mediocre lang lahat yan. Ganun sila eh. That's their blood eh. Yeah, so alam na natin where you got your round heads. Yeah. And why you chose them. Yeah. Mapunta naman tayo. Wait. Kulang pa. Yan. Bakit Dan? Bakit Dan? Actually, kasi uso na rin nung 90s yung mga sweater na yan eh. Carol yan eh. Carol Bruce. Bruce came in later eh. Later on. Nauna si Carol. May Carol din si brother ko kinuha. Mga Carol. Meron din siya. Sabi ko, nakita ko yung mga nilalaban na sweater. Hindi ganun kalakas ang taas, pero ang gaganda pumalo sa ilalim eh. Ang dami. Ang dami, talaga. Tsaka matitibay. I mean, dami give it to them. Magtitibay sila. Okay. Sabi ko, kulang sila sa taas. Gagawa ko ng manok, pambitaw sa kanya. Which is, nakita ko yung mga dan ko lumilipad. Para matuto. Kasi yun yung mga turo sa akin ng mga Bacolod breeders. Yung mga, nagtatanong ako eh, sa mga nauna, handlers, lahat. Tinatanungan ko, I observe. So, nung nakita ko yun, sabi ko, hindi, turuan natin yung sweater. Para umangat. Para matuto sa akyatan. Kasi yung mga dangri may ilipad eh. Tapos, into the breeding, pinanonood ko, bigla akong, na-realize ko, nandun ako, bibitaw ako. Sandali. May mali yata ako sa utak ko. Calibrate, Jerry. Sabi ko gano'n. Ba't ko pa i-develop yung sweater? Ito na, bago tumama yung sweater, pumalo ng 2 yung Dan Gray, nakakauna, knife ito eh. Sandali. Sabi ko, mali yata. Sabi ko. Common sense eh, no? Oo, sandali. Hindi ko kaya yung sweater eh. Sabi ko, samahin ko. Hindi ko kaya yung sweater, ba't ko pipilitin? Ito nagpapakita na. Ito, tinatalo yung sweater sa bitaw. Di ba? Oo, baliktad eh. Di ba? Kaya nga, sabi ko, sandali, mali, Jerry. Mali. Doon ako napunta sa round head. Okay. Sabi ko, why will I fit myself dito kung ito nagpapakita na? Diba? Ba't ko pa tuturuan yung sweater na meron ako? Kasi hindi ko naman lalahatin yung sweater eh. Baka yung nasa akin, ganun eh. Oh, yes. We do not know. Nag-concentrate na ako doon sa round head. Going now to the Gilmores. Yes. Okay. Yeah. Yung mga Gilmores na yan, I start with Sue Wilson. My brother got 18, 5 of which mga green leg. The rest are yellow legs. May yellow legs, ha? Yellow legs, yeah. Straight comb sila. Doon sa laban namin, sa NCA to lahat, 13 wins, 1 draw, 1 loss. Ganda ng record. Walang umuwi. Nung Sue Wilson. Walang umuwi. Oo. Doon lang ako nakakita ng manok na napakatapang. Bakit? Iba ugali eh, parang Tyson eh. Ang ugali nila, parang, tamaan mo ko, bigyan kita ng 2. Sige, lumapit ka pa, parang ganun. Gusto talaga ng gusto na enkwentro. Ibang klaseng manok ito, sabi ko, parang gustong-gustong nakikipag, sa bayan. Hindi malayo din pumalo eh, pero parang naghahamon ng sa katapang nito. Habang nasasaktan, lalo lang nagagalit. Ang dami namin, 13 win, 1 loss, 1 draw nga. Ganda. Sabi ko dun sa brother ko, kay Alex, Kuya, huwag nyo nang laban yung mga, na yan, Sue Wilson na yan. May potential yan. Breeding na agad. Tabi na. Naiwan, 3 green leg. Yun. Okay? So mga winner pa lang ginamit mo initially? Winner din. Hindi. Ba? May winner na isa na medyo sira, ganon.
Yung dalawa, hindi. Hindi ko na pinalaban. Oo, tinabi na. May nakahanda. Kuya, sabi ko, Kuya Alex, sabi ko, huwag na ilaban yan. Kukunin ko na. Bakit? Sabi niya, gagaling. Sabi niya, hindi. Sabi ko, may potensyal, sabi ko, subukan ko. So, binread. Ang lalaking manok eh. Yung mga Gilmores na yun, initially, when you were starting. Yeah. Tapos yung tinabi ko yung tatlo, nilagay ko sa tabi ng grada, saka sa bahay ng handler. Sipin mong kamalas ko naman, ba't yung isa nakain pa ng sawa? So, naiwan dalawa. Sabi ko, ang dami-daming manok na dadaanan. Ang cord namin doon, may 600. Yung pa Sa tabi ng bahay pa yung nakain ng sawa talaga. Magaling yung sawa pumili. Oo. So, naiwan dalawa. Sabi ko ganun kay Kuya Alex, Kuya, sabi ko, tawagan mo si Sue. Ba't tayong inahin? Tinawagan niya. Wala na yung farm. Binenta sa Mexicano ng $180,000. Wala na kayo nabutan nung babalik Wala. na. So, sabi niya ganun ni utol ko, tawagan mo si Patrick. Puno. Oo, magaling green leg niya. Who's a Bruce cousin yan. mo? Pinsan mo. Pinsan ko. Okay. Ay ga, tawagan si Patrick. Tawagan si Patrick. Sige, Jer, punta kami San Pablo. Samahan ko yan. Sige, Jer, pila ka na dyan. Di ba kailangan mo? Kumuha akong 2. Binread ko sa Sue Wilson. So, breed. Laban. Siyempre, nag-aaral ako. Hit and miss. So, anyway, nung tumatanda na siyempre, mga brood, Bruce yun. Sabi ko, Trick, kuha tayo kay Bruce. Ng Gilmore. Tinawagan ni Patrick. Sabi ni Bruce, wala na siyang manok na Gilmore that time. I think, when was this? Baka ano na yan eh. Baka 98, 97, 98, 99, more or less. So, sabi ni Bruce, kaibigan namin si Bruce eh. Ako hindi ako nagsasweater, pero ang gaang ng loob sa akin nung matanda na yon, si Bruce. Nakapagluto ako sa bahay noon, nagtataka yung mga tao eh. Nununod ako sa couch, saka ganun lang ako. Saan ang farm niya that time? Alabama. Alabama siya that time na yun. Doon sa sa Blackwater. Blackwater Farm. Kaya Blackwater si Carol kasi Blackwater yung lugar creek, niya. di ba? Malapit sa farm niya. So anyway, sabi ni Bruce, I will get from where I get. The Gilmores. So titingin lang kami ni Patrick. Okay. Siyempre, masaya ka. Yung source na yun. Yeah. So, dumating 3 trayo. Isang trayo sa akin, 2 trayo kay Patrick. Okay. Kasi sa akin, pang ano na lang naman eh. Pang-infuse lang. So, hinatid ni Fred Cruz. Then, Fred Cruz is sa mga good shippers noon, mga nauna. Mga protege ni Serge Capistrano, yung mga yan. Okay. Then, hinatid sa bahay ni Patrick. Nandun dinner kami. After namin mag-dinner, coffee kami. Hindi ko alam kung ako nakakita o si Patrick ang nakakita. Basta sabi niya, tingnan mo yung kahon. Kasi sabi, Bruce, I will send you the way it was sent to me. Nakalagay doon sa kahon. Timberlane Farms. Yung pala ang source. Okay? Okay. Yung pala ang source. Sabi ko, si Bruce. So, okay. Eventually, years after, naging kaibigan ko tong si Bert Lester. Yan ang owner of Timberlane Farms. He's not the owner. He's a part. Ang talagang Timberlane Farms is si Donald Fontino. Kasabayan niya ni Dan. Okay. Sa larangan ng sabong. Alabama rin. I haven't met Don, pero si Bert is from Louisiana. Oh, okay. Noong na time na nakilala ko si Bert, si Donald Fontino, nag-retire, he's in Florida. Kaya tinatanong ko para ma-meet ko rin yung matanda. Yun ang financier Yun ang may pera So anyway, naging friends kami ni Bert. Doon ako kumukuha na ang sinabi pa nga ni Bert, sabi niya ganun sa akin I don't like Filipinos. Bakit? Ganon. Ang ginawa ko, tinulungan ko ng tinulungan sa farm. Tapos, kinuwento niya sa akin, sabi niya, without mentioning any names, sabi niya, if these Filipinos, sabi niya ganon, they try to buy chickens, they're so cheap. They want to buy chickens from me, $100 each. Ganon, nagagalit. Binabarat daw siya. Tapos, pili pa ng pili.
Ang selan. So, ayaw niya mga Pilipino. Pagkatapos nun, nakauwi na ako. 1 week ako sa kanya eh. So, lagi may nag-uusap. Tapos, one of those times, tinawagan niya ako. Ayan, Jerry, sabi niya gano'n. You are the only Filipino that I like. Oh? Why? Sabi kong gano'n. Okay, Sabi kong gano'n. Natuwa ako. Sabi ko, mabibigyan na talaga ako ng mga materials. Sabi ko, why? Sabi niya gano'n. I know you. Sabi niya gano'n sa akin. What do you mean you know me? I called a lot of friends. Sabi niya gano'n. He asked around. I asked who you are. Wala akong sinasabi na pumunta ako doon. Nabalitaan niya ngayon. Sabi niya, nobody, sabi niya, nobody, with all the friends, nobody said anything bad about you. Sabi niya, Ayos. ayos. So, every now and then noon, tatawagan kami, nakakuha ko ng materyales sa kanya until finish out na niya yung mga Gilmore. Dahil, kinuha mo na lahat. No, kasi maliliit eh. Ayaw sa Mexico masyado. Nananalo pero maliliit. Kasi sabi niya sa akin, Jerry, the real Gilmores, sabi niya gano'n, are only 4 and 4.4 pounds. In kilos, ilan yun, boss? I think it's 1.8. 1.850, I think, kung i-compute mo. Mga ganun lang. Anything bigger than that, oh, ganun pa siya eh. Oh, it's not the real Gilmore. So, I stuck it in my mind. Okay. Yun lang sa akin, kaya medyo malaki kong minsan, pero minsan, kasi may Sue Wilson. Pero kung sila-sila lang yun, yung sa Timberlane galing, talaga maliliit lang. Maliit. Ayaw mo. Ayaw mo. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, sa atin, ganito. Yes. Hindi mo magugustuhan. Pero nung pinasok mo siya into your Sue Wilsons, gumaling na gusto. Nangyari, hindi sa gumaling eh. By themselves, magaling ang Sue Wilson, tsaka by themselves, magaling ang Timberlane eh. So, separately, magaling. Ang naging problema ko, may malaki, may maliit. Hindi naging consistent ngayon ang size. Oo, kasi, syempre, yung tatay, ang lalaki. Yung inahin. Inahin, maliit. Hanggat sa years. Selection lang. Hanggang na-maintain na siya na tama na. Tama lang. Ngayon, naglalaro ako sa mga 1.8, 1.9, 1.950. Sa Stags. Sa Stags, Stags pala. Sa Stags. Hindi naglalayo. Maganda size na. Maganda ng size. Pero, it takes time. Oo, tagal. Sabi ko nga dun sa ibang nag-uumpisa, sabi ko, Rome was not built in a day. Even the pyramids were built hundreds of years. Sabi ko. Ganun ang explanation ko. Walang overnight success. Kaya naman your farm, di ba, is a cut above the rest. 60 years of, anong tagline mo doon, boss? Since father ko pa. On my own, tignan mo na lang on my own, 34 years. Yung brother ko is 18 years older than me. That's already 50 years. And my uncle and my dad before us. And my lolo. Oh, easily, kung almost 70 years lang sa industry ng pagmamanok. Yes. Medyo, isa na kami siguro as a family, ha? Yeah. Na medyo matagal-tagal na dyan. Tagal, no? So, do you take pride in that tagline that 60 years na yung tradition ng pamilya, those bloodlines that you have maintained through the years? Ano masasabi niyo doon, sir? Proud in a way kasi it's very seldom na you keep it. And by the way, when we talk of Dan Grace, ang isa sa mga unang nakakuha ng Dan Gray dito is my cousin, elder cousin, si Danny Escalona, if they will remember him. Bonanza Farm. Okay? Ang Dan Grace doon, Grace. Talisahin. Literal na Dan Gray. Literal na talisahin the 80s. Kasi sumikat yung pinsan ko 80 hanggat 83 more or less Tapos doon, nagkaroon ng Richard Bates, tapos nagkaroon ng Boy Primalyon, Sambuanga, etc. Nauna yung cousin ko Nakikita ko, they were Grace. Talisay, Dan Gray. Gray talaga, tapos Gray. Nung time na nagpupunta ako kay Dan, nakakita pa akong Gray. Kaya meron akong mga roundheads na meron silang saddleback na Gray.
Tapos, nire-recall ko yung mga nakita kong gray sa yard ni Dan. Nakikita ko yung wine reds na nandoon, Ganun din, may sabi ko saddleback. parang gray yung forma ng katawan. So, Heavy boned. alam mo, breeding You don't really know. Until you try. May magtatanong nga, sir, pwede po ba itong ganito, ganyan? Subukan nyo. Oo. Walang, kung ganun kadali ang breeding, lahat na lang. Diba? Now let's go back, boss, to your most recent bloodline that you mentioned. Yung Kelsos niya naman. Yung Kelso na yan, nakita ko yan, I got them 2010. I saw them fight 2009. Saan, boss? Mexico? Short na No. Panahon sa San Juan. Dito Colosseum. na. Okay. The prime of San Juan. Okay. Okay? Ang nangyari nun, si Kuya Jet Fernando, nakakuha ng mga John Bishop yan. I hope may memory serves me right. Parang 32 heads yata yan. Ang dami. Okay? Kasi si John, according to him, na nagkikwentuhan kayo, he only breeds about 180 to 200. Okay? And the rest, he sells sa ibang tao. Doon sa production niya every year, 100 is for one Mexican and the other one is for the other Mexican, 150. So, 150. The rest, he will sell to anybody na gusto niyang pagbigyan. Okay? So, ang nangyari noon, pumunta si Kuya Jet kay John through the help of yung naririnig niyo si Nelson Uy, isa Filipino. Yes. Okay? From California. Tinulungan siya ni Kuya Jet. Tapos, hindi siya nabigyan ni John. Sabi kasi, sa Mexico, etc. Apparently, the night that Kuya Jet was supposed to leave for the Philippines, tumawag yata, I don't know if Nelson or si John nagpatawag na, pwedeng po kumuha ng manok. Why? Parang hinuli yata yung Meksikano. Nagkaroon ng kaso. Yung mga doon, di ba, Meksikano, nasa mga illegal yan Okay? Nahuli. So, ang ginawa ni John, pinapili si Kuya Jet. Kinikwento ni Kuya Jet sa amin, ganda magkwento yun, ang sayang magkwento na. Ginawa niya yung kanyang cellphone, pina-flashlight niya ng gabi, wala ilaw Nakapili daw siya ng 32. Inuwi niya dito. Buti pala nahuli yung Meksikano. Okay. So, 2009 ko nakita yon. I think nabili niya yon baka 2007. Parang ganon. So, stag tapos pinalugon. First fight nila, wine red na white leg. Matangkad na. Isang lipad, isang palo. Ganda mag-cut. Tinanong ko si Joel, ano yan? Sabi ko, mingiti si Joel Second fight, dumating, lemon na white. Dalawa kulay siya no? Oo. May dark, merong light. Explain ko sa iyo yung dark, explain ko sa iyo yung lemon. Sige, boss. Kung ano yung ginawa ng wine red, ganun yung ginawa ng lemon. Pareho rin. Ganun din, one fly. Ito, gusto kong manok ito. Sabi ko. Kasi hindi malalayo doon sa Dan Gray ko. At yung ugali. Sa white legs. Yeah. In short, after the second fight, muwi na ako. Kasi ako nagpapagabi masyado. I think umalis ako 9:30, 10. Champion siya, solo. 5 points. Full show pala ng John Bishop. Kasi sinabi sa akin ni Joel Fernando, anak niya. Okay. Mga Bishop. O, nagkikwentuhan kami one time, yung mga barkada, sila madla. The boys, lagi kami magkakasama nun. Para kami mga kambal ng mga yun Kung magmamanok ako, mga isa pa, gusto ko John Bishop. Yun na. Ay kang ganon. Ay, paano makakakuha? Sabi kong ganon. Ayoko naman guluhin si Kuya Jet and everything. Sabi ni Terence, pare, sabi niya, ang dali niyan, kuha ka. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, hindi ko naman kilala si Jet. Tawagan mo si Joey. Si Doc Bob, Reason. Bayaw niya. Sabi ko, si Doc Bob. Oh, si Doc Bob, yung kasama namin dito sa Tinawagan ko si Doc Bob. Book ako agad. Bob, sabi ko, pasyalan kita ng ganitong buwan. Tanong mo si Jan kung meron. So, I went there, I think, October.
of 2010. So si Doc Bob ang naging conduit. Yes. Kasi lahat ng vet something ni Aso and everything ni John, si Doc Bob lahat. Oh, okay. Kaibigan sila. Dikit pala sila. Oo. So, stay ako kay Bob ng punta muna ako sa Louisiana, etc. Nung pauwi na ako, going back for the Philippines, nag-stay ako doon ng mga 5 days, 6 days kay Doc Bob. Doon ko nakilala si John. So, you met him personally? Yeah. So, ang nangyari doon, sabi ni Bob, Jer, okay na. Piliin ka daw ni ni John. So, yung napili ko, according to John, number 2 niya. Yung isa, manok nung anak niya. Sabi niya, tatanungin ko yung anak ko kung ibibigay. So, I got 2 trials yung nakuha ko doon. Tapos, nung pauwi na ako, si Bob, nasa kanya yung original na hen at saka original na broodcock ni John. Nalinyada nung nakuha ko ng mga broodcocks. Okay. Nung pauwi na ako, sabi ni Bob sa akin, Jen, nakita mo yung 3 inahin doon sa bahay ko? Sabi ko, ganda, Bob, sabi ko. Kelso yun, sabi niya. Ang gaganda, sabi ko, breed mo mabuti, sabi ko ganun sa kanya. Hindi, uwi mo. Ayos. Kung hindi mo gagamitin, breed natin sa Manila, sabi ko. Sige, hindi, uwi mo. Sabi niya ganun. Nung okay na kami, Jen, iwan mo yung isa yung pinakamaganda. Nakita ko nga, sobrang ganda yun, sabi ko. Pero kung hindi mo makikita yung isa na yun, pagka nakita mo itong dalawa na to, okay na rin. nasa 9. Oo. Ganun. Talagang 11 lang yung isa. 11 Parang out of 10. sobrang ganda yun. Sobrang ganda yun. Were they same markings yung 3? Or magkakaiba? I do not remember. Titignan ko siguro yung dilapidated kong libro nandiyan pa. Baka makita ko yung marking. No. Pero I assume kasi yung inahin tsaka yung broodcock, nandun lang kay Bob Yun. So anyway, doon ako nag-concentrate ng breeding. Hindi ako nag-concentrate doon sa pinadala ni John ng mga inahin na 4. Actually, wala nga akong napalabas doon. At siya hindi iba itsura. Diba? Mas gusto mo tong malayong. second batch na. Parang lang to, pageant lang sa barrio yung binigay ni yung kay Doc Bob, pwede sa pang Miss Universe na labanan Okay. Ako Okay, so, binilid ko pero hindi ko binigyan ng, doon ako nag-concentrate. Single mate ko yung dalawa. Yun. Hanggat sa testing ako ng testing. Gumawa ako ng konting inahin, battle cross. Bago ko medyo pinakilala, it took me 7 years. Tatagal. Yung bishop na yun. Para i-develop yung isang bloodline. Kasi again, ayoko nga kasi magsabi ng alam kong hindi ko sinubukan. Gusto kasi pag may nagtanong sa akin, alam kong sagutin yung manok ko. Hindi yung manok nung iba. Yeah. Ayoko yung kwento ni ganito. Hindi. Sasabihin ko ano yung first hand. Yung nangyari sa akin sa mga manok na yan. So, it took me 7 years. Kung 2010 ko siya nakuha, 2017 nilabas ko lang siya ng konti. Mga 2018. Ganun lang. Kung titignan mo, yung mga yan, halos 2025 pa lang. 7 years ko pa lang bago sila nilalabas. So, may 2 families na lumalabas na you said, based on color. No, ang naging swerte ko, isa pa pala. Sisingit ko. Kasi 2 families, may wine red, may Yeah. Nung nandun kay Bert Lester, tanong ako ng tanong. Timberlane, balik tayo kay Timberlane. Sabi ko, Bert, sabi ko gano'n, I need a good grace. Sabi ko, ganyan. Tapos, nakikinig lang siya. Ang dami akong binigay na pangalan. No, sabi, I have a good friend. Sabi niya gano'n. He's been my friend for 25 years. Sabi niya gano'n. He has a very good grace. Sabi niya, I've seen them fight. Latag na daw yung ulo sa lupa, tumutok ka. Tibay, tapang. Okay. So anyway, nandun ako sa bahay ni Bert, nag-uusap kami gano'n. Wait, I'll call him. Tinawagan niya. Nasa Tennessee. Sabi niya gano'n. Ang pangalan ng breeder, kilala to ng mga old-timers, si Roy Ogle. Yeah, narinig ko. Si Roy Ogle,
is the right-hand man of Cecil Davis. Yeah. Okay? He's the right-hand man. Mahabang kwento behind it, pero sobrang tagal kami nagkwentuhan. Kelso pa rin to siguro. Kelso siya. Okay. So, sabi niya sa akin, Jerry, sabi niya ganun, I'll bring 2 pairs of Kelsos and I'll bring 2 pairs of Grays. Sabi niya ganun. 2 sets, di bali, 2 trayo. Dali niya of each color. If you're going to assure me that you're going to get 2 trios, I'll pack now. I'll travel for 7 to 8 hours to you. Sabi niya ganon. Pikit mata. At that time, that was, remember, 2010. $3,000 yung isang trayo. Masusubo ko, hindi ko man nakita yung balahibo ng manok. Hindi ko talaga nakita. Pero nilargahan mo na, boss. Nilabanan ko. Laban na. Larga na. Nilabanan ko, sabi ko, okay, come over. Pero tagal, yung hininga ko lalim eh. Bahala na eh. So, dumating siya. Early morning. Coffee kami, breakfast kami. Siyempre, excited ka eh. Di ba? Eh, si Roy Ogle, naalala ko, ano siya eh. Isa siya mga pillars ng Kelso yan eh. Even Johnny Jumper gets from him. Okay? So, kwento-kwento, dumating. Nilabas kayo sa kahon. Pula muna talisayin. Hindi ko na maalala, basta nilabas. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, sumabit ka, Jerry Boy. Sabi ko, patay. Ang pangit. Sabit, Jerry Boy. Sabi ko, sabit. Ano yung tsura ng mukha mo nun siguro? Alam mo, ang hirap ngumiti. Pero kailangan kang ngumiti. Yung manok, ang itsura, laki ng ulo. 1970s. Laki ulo sigurado, no? Ganon. Mababa, matabang pa. Naku, sabit. $6,000 plus freight. Nagkikwenta na ako eh. $6. Ang freight pa naman nun, medyo mura pa eh. Hindi pa ganito na almost 300 eh. Dati parang 125 to 150 lang eh. Sabi ko, sabit ka. Sabit ka. Okay. Sabi ko, tuition fee na naman to. So anyway, inuwi ko. Inuwi. Kasama yun ng mga ano ko. Dave Ward kay Steve Sturm. 2 tryo din kinuha ko noon. Yung mahal din yun. Ano yun? Parang $2,000, $3,000 din. Dumating. Pagdating dito, pinitaw ko. Diyos ko po. Wala talaga. Wawa naman ako. Sabi ko, kawawa naman ako. Kung ano yung itsura ng manok, ganun din ang palo. Lumilipad. Kalating dangkal lang eh. Tapos yung palo, may klim pa. Short na short eh. Hindi man kaya tayo. Pasok yung tari, sabi ko eh. Ubus tayo dito, boss. Ay, lugi. Sabi ko, lugi. Anyway. Anin ko. Sabi ko, nandyan na yan eh. Sabi ko nga, breeding is in the blood. Pinasok ko dun sa bishop. Pinasok ko yung, mamili ako ng pinakamaganda ko na inahin. Baka sakaling madala ng itsura. Tumingin na ako ng isang piraso na stag na alam kong maayos na rin para ilagay ko sa babae. At the same time, vice versa. Yung gray, baka sakali. Baka sakali. Yung gray, nilagay ko lang sa bishop ko. Alam mo, ang hirap talaga ang breeding. Eh. Hindi lahat gwapo, hindi lahat. Yan ang base blood ko ngayon. Magandang labas. Ako, ang tawag ko dyan, one of my interviews, ang sabi ko, it's a miracle blood for me. Okay. It is a miracle blood for me. Because until now, so I'm fighting them for 7 years, more or less. Yung, before pa nung yung testing 7 years, Yes. Modesty aside, or baka may mali ako sa computation ko, siguro nasa 80 to 85% ang nanalo. Grabe ah. Titignan mo sa bitaw, regular. Pagka may bakal. Pag may bilis siguro. Hindi ko alam. Hindi ko I cannot explain it. Basta meron silang something na that's my luck. Yung pangit, naging maayos. Kaya minsan, milalabas akong wine red. Because yung Cecil Davis is a wine red. Oh, because of that. Oh. Kaya meron ako lumabas na 1 or 2 pieces na wine red. Parang may itsura Cardinal Club eh. Parang ganon. Oh. Pero white leg. Pero white leg. Yes.
Meron akong tinabi isang piraso yata, 2 piraso. Ngayon, para lang ibalik ko lang din. Kasi those are the throwbacks that come from within. I just try them out. Kasi wala ka na makukuha. Wala na si Roy eh. So kaya ganun siya. So 2 families. The one with yung medyo dark because of the Roy blood. Yes. And yung light na yung original na kay Doc Bob. Yes, Doc Bob. So, nung talagang tinitest ko sila ng materials, nilalabang ko talaga eh. Okay. I want to be honest, ang John Bishop ng mga nauna kong nakuha dati, hindi ko sasabihin duwag, pero medyo mahina ng konti ang loob. That's why yung iba ayaw. Pero ang cutting, yung bilis ng pumatay, yung may play, nandoon. It's just that now, through the years, I developed them dahan-dahan. I'm trying to keep tabs with them kung paano. And nilalaban ko ng mga straight sila. Okay sila. Nakakalaban na sila ng sabayan ngayon. Game naman. Oh, kaya naman nilang tapusin yung 10 minutes. Okay. Dati hindi nila kayang tumapos ng 10 minutes eh. Hanggat 6 minutes lang sila eh. Minsan magtutulog eh. Oh. Ngayon, tumatapos na sila eh. Okay. So, more or less, na-perfect mo na yung I will not say perfect. They're better than before. Yeah, they're more improved. Yes. Mas improved na. Nung kinukuha ko yung kay John, I never told him na kaibigan ko si Roy. I never told him. Kasi, I want him to give me yung mapipili ko. Hindi ko sinabi kilala ko siya. Pero may Roy na ako. Okay. Tapos, ang tagal namin nagkukwentuhan ni Roy, kinuwento niya sa akin yung kwento nung kay Johnny, yung kay John, lahat. Anong story niya? Haba eh. Pero more or less saan galing yung anong history ng mga bloodlines na yun? Yung nakuha ni John Bishop na Cecil Davis came from Johnny. Which niregalo ni Roy kay Johnny. So it's basically related pala. Related ang no? Sila lang yan. Hindi ko lang at that time na kumukuha kay John, hindi ko lang kinuwento na meron akong Roy. Yeah. Para sa ganun, makuha mo yung gusto. Oo. Tapos kinuwento ka sa akin ni Roy how to breed them a little nung kay Johnny. So, yun yung kwento nung sa akin. The other bishops, I do not know. Yeah. Ako, I just stick to what I know how I created them. Ang swerte ko, and I always thank Doc Bob for it. Ako, I openly say, papasalamat ako kay Doc because natulungan niya ako. Among your 3 main bloodlines, anong magandang crosses, Boss Jerry? Rounded Hatch, of course, di ba? Yeah. Kelso Rounded. No, I only do it like this. Yeah. Basic. Kwento niyo sa amin, boss. Basic lang. Sabi ko nga, turo ako ng Amerikano eh. Okay. Simple lang ang breeding ko. Gilmore Roundhead, Okay. Gray Roundhead. Okay. Gilmore Kelso, Gray Kelso. That's it. Yun na. Tapos, on the side, pag merong nakakitang special na hen, special na broodcock, I breed a little of Roundhead Kelso. Hindi ako masyado eh. Anong paborito mo, boss? Among those 5 basic battle crosses, what would you say is your favorite Ganito. among all of them? Since I have the Roundheads and the Gilmores for 34 years, that's my bread and butter. So, yun, kahit na nakapikit ako, kaya ko i-breed. Rounded Hatch pa rin. Roundhead, yung Gilmore Roundhead ko pa rin. So, baliktaran. Gilmore over Roundhead? Or either Baliktaran. way? Pwede. Okay. Pwede. That's what I always say doon sa mga kumukuha sa akin. Pero, kung mahilig ka sa white leg, mag-hen ka ng... Hen side ka. Roundhead. Pero yung laro, it will... Pareho lang. It will always be the same. Uniform na sila. Very little. Kasi kung mapupunta kayo, or doon sa mga nakapunta sa farm ko at naging kakwentuhan ko, nagbibitaw, konting-konting difference lang ang away between Roundhead, Kelso, and Gilmore ko. Slightly. Medyo, siyempre, mabagal ng konti ang Gilmore because it's a green leg. Yeah. Diba? Magkaibang konting-konting style yung Kelso sa Roundhead. Pero,
they will almost be the same. Kaya pag ginanon mo, nagiging uniform yung awit. Okay. So, That's 34 years. kaya nga yun eh. Kaya nga, like you sabi, there is no overnight success. There might be, but it's not gonna be lasting. It's not because ko ng 34 years na ako. Because this is my experience. Yun ang ini-impart ko dun sa Huwag tayo magmadali. Breeder ka, it's an art. Di ba? Tsaka, yung mga bloodlines na yan, nakita na yung labanan yan from 90s, 2000, 210, 220. Ngayon papunta na tayo sa 2030. Ilang dekada na. Ilang dekada, pero ina-adjust ko sila according dun sa galing ng kalabang ko. When you say galing sa kalabang ko, nag-a-adapt ako. Yeah, yung fighting style ko, 1990s, Iba na yung ngayon. in-adjust ko. Yeah. Mas moderno na to. Mas matataas lumipad. Precisely. Sinasabi ko noon, yung Volkswagen, nung panahon natin, Beetle yan. Nakita niyo yung Volkswagen ngayon. Nag-adjust na rin siya. Nag-evolve siya. Ganun din. That it has to be, same bloodline, you evolve with the times. Yeah. Through selection. Yeah. Through careful selection. And by fighting in the pit. You always have to fight them. Yun talaga eh. You always have to fight them. Kasi, katulad ako, nakakalaban tayo sa gitna. Nakikita ko yung mga magagaling. Yes. Alam mo, pagka tinalo ko ng mga manok, ang galing talaga ng manok niya. Oo. Iniisip ko, paano ko siya tatalunin? Kailangan mas gumaling pa. Di ba? Next year, may goal ka naman. Yeah. Diba? That's it. But, if you rely on markings, if you rely on doon sa mga breeders na kinuhaan natin sa States, na marunong na rin mag-vlog, paano mo malalaman sa ruweda yun? Diba? Kung minsan, yung iba, ilalaban, nanalo nga. Ang kalaban mo naman, hindi marunong. Diba? Or, hindi marunong, mas magaling ka sa kanya eh. Nadaig eh. Talo mo siya sa handling eh. Diba? Talo mo siya sa rearing. Pero kung lalaban ka dito sa medyo, lahat naman dito sa level, at least yung dito, yes. makikita mo ngayon. Doon mo matetest yung manok mo. Doon ang benchmark eh. Pag ilaban mo sa gitna eh. Tsaka dapat kasi ang di-develop mong manok, for me, pointable. Pwede mong i-point. Iba ang bitaw. Yeah. Iba ang tari. At saka iba yung day of the, di ba? Iba. Kami sa marami ka marinig na kwento niyan. Ang galing sa bitaw niyan. Nagagalit sa hunter, nagagalit sa magapa. Ang galing sa bitaw niyan. Ba't kanya? Ba't bulok? Hindi dumaan sa keep eh. Diba? Hindi pa dumadaan sa stress. Iba yun eh. So, dapat, if you are a breeder, dapat pinag-aaralan mo rin yung aspect na hindi lang basta gawa ka ng gawa. Gawa ka ng magandang buntot, may puting tulaton, no. Titignan mo rin dapat na, pwede pala siya. Tapos, may mga manok, according to American breeders na friends namin, at that time kasi lumalaban eh. Yung ngayon kasi, ang lumaban, lolo eh. Apo na lang siya, hindi na naman niya alam yun eh. Kwento lang niya yun eh. Diba? Sinasabi ng mga Amerikano, dapat, ang manok mo, malalaman mong tough. Kapag bumiyahe na siya ng 100 miles, at kaya niya yun, daratingin niya doon. Yun ang benchmark. Yun ang pag-test ng kaya ba ng katawan niya? Stress. Yun, tinandaan ko yun sa brain ko. So, habang minibreed ko yung mga manok na to, mahirap I mean, it's tough. Lalo na doon sa nilalabanan natin, wala naman ako nakakalaban na magaan. Ang nakakalaban ko, lahat matigas na nagmamanok. Pagka nakita nila, kahit na paano, mapupusta sila ng konti. Di ba? If not malaking pusta, at least makakasa at a certain level. So, yung manok ko, hindi pwede mag-mediocre. So, I try my best na all angles covered nung manok ko. Hindi lang basta gumawa ako ng manok. Kailangan competitive. Iba. Ikaw, alam mo, sa Manila Arena, nakita mo, patay na, boy pa eh. Iba eh. Ibang diba? klase. Patay na, boy pa eh. So? Speaking of competition, kanina we're talking about, yung difference between a very old rooster versus a rooster na nag-molt lang mga 2 beses. Yeah. Okay.
this is my belief anyway. Yes. This is my belief. Anybody can contest it. Kasi tinignan ko in my 34 years, sinasabi nila, dapat 3-year-old. So, papa 3-year-old ka, papa 4-year-old ka. But in any other athlete, when they grow old, they become a little slower. Even nung napanood natin yung laban ni Pacquiao, nandun pa, pero yung punch niya Yung speed is not as deadly and speed niya maybe, 15% slower? Pero nandun pa. May power, pero yung bilis Wala, ng galaw. hindi na ganun eh. Okay, so, yung agility. yes. So, last year, bali 2 years back, mga nilabang ko sa Manila Arena noon, 3-year-old, 4-year-old, mga winners yun. Dami ko natalo. Okay? Tapos naglaban ako ng mga 17 and a half. Noong 18 months. Ganun lang ang edad. Ang mga kalaban ko, not to mention the names, mga kalaban natin, kita ko mga 4-year-old eh. Alam mo, ang mga nanalo kong 18 months, 17 and a half months, kung naglaban ako ng 20, umuwi yung 16. Ganun. Mas maganda. Nandun yung, kasi ang gagaling na mananari. Pagka pumasok na yung tari na 2 and 3 quarters, isang palo lang. wala nang matanda dyan. Hindi naabutin ng drug eh. Okay. Yung sinasabi nila, hindi matibay sa drug fight, etc. Ganito. Ako hindi ko na tinitignan ng ganun eh. Kasi tignan mo ang Stag Derby natin 6 months. Or what? August? July. July August, September, October, February. November, December, January. Sabi mo 6 to 7 months na lang. Yeah. Okay. Sa dami natin nakitang laban, nakita mo yung mga stag, antitibay. Labas-labas ang bituka, pagkatapos, pamamalo pa. Sabi ko, ano pang tibay na hinahanap natin? Ba't pa pati 3-year-old dyan, papa 4-year-old mo? 3-year-old, 4-year-old, kung nanalo, walang sugat, etc. Siyempre, lulugon yun, di ba? Okay. O totoo, there are plus and minuses. May pros and cons pa rin. Di ba? Okay. Binalikan ko yung turo sa akin ng mga matatandang, especially si Dan, talagang siya ang mentor in a way ko. Tinanong ko siya, Dan, sabi ko, the ones you fought in the World Slasher, sabi kong ganon, How in old were 94, they? are they 3-year-old? No, of course not. Ganon na sagot niya eh. So what are they? 2 and a half? 29, 30? No, sabi niya, they're 20 to 24 months. 2 years old and less. Too young, sabi ko. Alam mo, sagot niya sa akin, Yari, that age, sabi niya ganun, and of course, they've molted already. They're mature enough. Okay. Sabi niya sa akin, that's where you have speed, the agility, and the aggressiveness. Okay. Yun ang, for him, yun ang peak ng, Yes. ng isang rooster. Yun ang prime, niya. Yeah, so, binalikan ko yun. Kaya daming tanong sa akin, sir, meron kayong 3-year-old? Oh, hindi na ako nagpapatanda. Sabi ko, nilalabang ko sila. Sinubukan ko last year eh. Okay naman eh. Diba? Marami ko umuwi ng mga manok. Yun ba yung entry mo sa Pitmasters? Yeah. Yung naka 6 points ng elims and semis? Hindi. Yun naman, Yun naman, yung Batusay? yung nanalo ng 2 days, yun lang yung natira kong magulang. Kaya umiscore naman yun. 3-year-old yun. Oo, magulang eh. Magugulang yun. 3-year-old, 3 and a half yun. Pero yun, wala na akong, kaya yung huli rin, wala na akong manok eh. I mean, pero ganda na score nung elims. Nung una. Nilagay ko na lahat yung matibay nun. Oo. Problema Mas bahala na yung dulo, sabi ko. Wala na akong manok eh. So, anyway, binalikan ko, umupo ako last year. I mean, coffee. Pag nagkakape ako, nag-iisip ako, mag-isa. Tama yung Amerikano. Tama naman. Tama yung Amerikano, sabi niya. Sabi ko sa sarili ko, tama yung Amerikano. Ang maganda lang kasi sa 3-year-old, pagka pinalakad mo sa ruweda, prinsipe. Wapo. I mean, yabangan, etc. Ako naman kasi, hindi naman ako nagmanok para makipagyabangan eh. Yes. Honestly, nagmanok ako para lumaban at gusto ko makitang manalo yung manok ko. That's it. Yeah. Natalo, galing mo. Nanalo ako, very happy ako. Ganun lang ako. I mean, ganun lang ako mag-isip. Pero kung titignan mo, sana, yung iba may mapulot dito sa usapan. Stag nga eh, tibay. Oo, tama naman.
Ba't mo papa 3-year-old? Ba't mo papa 4-year-old? Di ba? Wait, what's the logic? Makes sense naman, di ba? What's the logic? Tama. Lalaban mo nga na 9 months. Laban mo nga, 8.5 nga yung iba eh. Di ba? Matibay eh. Alam mo, kahit napatandain mo siya, kung duwag siya, duwag siya. Hindi na gagaling yan. Okay. Tapos, while thinking about it, alam mo, sabi, kinocontemplate mo eh. Nauso yung 3-year-old na yan. Mga 1990s, mid-90s, hanggat early 2000. Kasi nakita ko yung cousin ko eh, si Danny Escalona. I remember nun, kasi sama-sama ako nun, teenager ako eh. Sabi yung ganun, minsan naririnig ko yung mga handler, boss, kasi ang kak nun, 20 months. Rolly-Gon days, 7-up. 20 months. Boss, wala na po tayong 20 months. Anong meron? 15 months, 16 months, boss. Laban mo na yung kak na yan. At that time, si Kuya Danny, talagang left and right and center ang champion. Lalaban ng 3 derby sa isang araw yon, isang runner-up, 2 champion. Ganun ang score nun. As in, technically, ganun ang score niya. Binalikan ko. Yeah, using younger roosters. Yes. Diba? Pero kasi, tanda mo, konti pa lang naman ang kalaban nun. Yeah. Diba? Iba nun eh. Pero ang point ko dito, pwede. Ba't hindi? Tama. Di ba? Ba't hindi? Tapos, dinudugtong ko yung kwento ng mga Amerikano. Okay. Nauso ngayon yung mga 3-year-old. Why? Dumating ang mga imported. Mid-90s, little early 90s. Yung mga kasabayan na mga kuya kong breeder sa Bacolod, Negros, etc. Dito sila lumalaban sa NCA. That's the, diba? Kalahati local, kalahati imported ang mga naglalaban. Nagugulpi yung mga local natin sa imported. Kasi imported, hindi naman magaling eh. Pero pagka pinapalo mo, siyang haba ng buhay. Okay. Nakita ko ngayon, ang ginawa ng mga kuya natin ng mga naunang breeders, pinagulang. Nilaban nila 3-year-old, nakasabay sa imported. Hindi ko sinabing ahead, pero nakakasabay. I hope I'm not wrong. Kasi ina-analyze ko yung history eh. Yung mga inabutan ko eh. At that time, wala pang feed meals. Ang pagkain ng remember, akong bumibili noon sa Progressive, skim milk, darak, trigo, mais, oat groat. Ikaw maghahalo nun. Sarili mo. Kami maghahalo nun sa farm. Ako tigabilin tatay ko eh. Bibili ako ng skim milk sa bag eh. Anyway. Wala pang pellets noon. Wala pang ganito. Wala pa. So kung titignan mo, kung pakikinggan ko yung mga stories of the handlers na nauna sa atin, na nauna noon na magagaling, pinalalaki daw minsan, kulang ang pagkain. Pinapakain ng saging, dami yung plantation doon, buko, nyug. So makikita mo, ang nutrition, talong-talo tayo sa puti. Kaya pagka naglaban sila at same age, lamang yung laking Amerika. Lamang siya. Kaya pagka sinabing imported, lamang siya. Okay. So, to augment, siguro, ito totoo to, science siguro. Kapag malnourished ang isang animal or human being, kulang din ng development sa brain. Yes, and yung physical. Talo. I think, during that time, that's why agrabyado sila sa imported. It's not because of the age. It's not because of the age. So, ang ginawa nila, to augment yung lacking from the local, they had to mold them 3-4-year-old para magka-brain. Yes. Para mag-develop. Tas tumigas yung katawan. Yung Amerikano, lamang. Kasi na sila eh. Maganda na yung pagkain. Ganun na sila to begin with eh. Precisely. So sabi ko, di gawin mo yung Amerikano. Di ba? Tama. Ako natuto ko ng feeding kay Dink. Nung nagkakasama kami nila June Mendoza tsaka ni Patrick, punta kami na Amerika, tinignan ko talaga yung feeding ni Dink.
For me, I don't know now. For me, one of the best feeding mix na nakita ko sa range, sa cord, Dink. Kinokopya mo ba? Anong nakikita Mga ingredients? At that time, parang kundi 15, 20 kinds of grains. Dami. Ganda ng pagkain niya, men. Makita mo yung katawan ni Dink, itong bumbo. Ang laman, tigas ng buto. Ganda ng buto. I just don't know now kasi nandun lang ako, kasama ko lang sila Sweaterman sila. Yes. Sila June at saka si Patrick Ako hindi naman ako sweaterman di ba? Pero bilib ka sa katawan. Bilib ako. Ginaya ko feeding niya. Wow. From that time on, since 2002, yun ang naging Ganun feeding. na. Doon sa kaya kong bilhin dito. Yes. Yung mga available dito. Kung ano yung available. Kasi hindi mo magagaya. Yung sa kanya kasi custom. Yes. At that time, sabi ni Ding sa akin, I'm feeding 7 tons a month of feeds. That's why I can talk to the feed mill. Custom sa custom, Yun ang sabi niya sa akin. So, sabi ko, I'll try, daling ko dito sa Pilipinas, yung kaya kong bayaran. Yes. So, nagugulat yung mga ibang kaibigan natin na nagpupunta sa farm ko. Kasi sabi, boss, ang tigas ng buto ng manok mo, stag pa lang. Minsan, 6 months pa lang. Kaya na, tigas ng... As a feeding. Sabi ko, tignan mo, gayahin mo. Sabi ko. Titignan niya, ang daming klase nito. Pinapakita mo rin sa mga tao. Yeah, why not? Itong... Alam mo, nandito ako nagmanok ako para hindi magdamot Okay. Ba't ako magdadamot? Ako ang always, ang mindset ko is, I will pass. Everybody will pass. We don't know when. At least meron akong natulungan. I mean, in my industry. Yun ang legacy mo. Yun ang maisi-share ko. Ba't ako magdadamot? Si Dan hindi nagdamot sa akin. Si Bert hindi nagdamot. Sila, yung mga old-timers na kinuha ko naman, hindi nagdamot sa akin. Ba't ako magdadamot? Exactly. Kasi, ang paniwala ko, yung galing mo, iba sa galing ko. Di ba? Maski na ituro ko lahat, meron kang hindi makukuha. It's up for you to develop it on your own. So, sabi ko, why? You try to share. Di ba? You try to share your knowledge kasi we only live once. Why not share? You enjoy it. Ako am enjoying my, after dun sa transplant ko. Kidney, no? Kidney transplant. Yeah. I try to enjoy what I'm doing. And you look younger now compared to... Yeah, because hindi ako papastress mas ka ngayon, mas maaliwalas. Kasi ba't ako magpapastress? Diba? For what reason? Yeah. Okay. So, moving forward naman, boss, we spoke about breeding in depth. Ang daming I'm sure yung audience natin, ang daming natututunan. Let's move on to your next venture naman. Yeah. Dito sa sport natin. So, it's all over social media. Pag chinek niyo yung Facebook page ni Boss Jerry, makikita niyo. May coming soon na project. Yeah. Can you tell our viewers kung ano po yan? Actually, in this coming few months, hopefully it will be successful. We were able to partner with a lot of friends. We were going to operate the then Cavite Coliseum of Agimat. I mean, yes. si idol ko, si Ramon Revilla Sr. Yes. We were able to get a lease. Okay, so kasama natin sila actually ang nangyari diyan, kinausap ako ni Parin Louie, madla. Pare, sabi ganun. Sama-sama tayo, sabi ganun sa Cavite Coliseum. Hindi natin alam yan, sabi ko. Hindi natin alam yan, paano natin? Hindi, sabi ganun. Hindi natin itutuloy yan kasi ikaw lang may idea sa pagmamanok. Bigat naman yan, sabi ko. Kasi sa akin babagsak kasi ang tingin nila kasi napatakbo natin dati yung LG, may idea ako, gano'n. Yes. So, I took this challenge. Yes. Okay, took this challenge. Sabi ko, basta dahan-dahanin lang natin. Okay. Madlambayan Brothers, yung magkakapatid. Okay. Hinko, ako, tapos si Cap RR. Grupo Grupo lang yan. Magmamanok lang yan. Lang yan?
Yeah. So ito, we can see on our screens, no, yung itong proposed facade, no? No. Entrance. This is the proposed entrance. Gagawin namin wholesome. I mean, ganda. Parang I hope nandun na yung mga tiles kahapon, nakita ko na rin. Okay. So, hopefully kami tentatively soft opening more or less 85% na by November 29 testing kami. Lapit na. Oo, lalapit na. So, testing lang. Tapos, dahan-dahan lang. We will not force the issue. Dahan-dahan lang. We'll see what will transpire. Hanggat sa makuha namin yung feel. And, ang maganda lang, nakapartner namin yung ang magiging pit manager natin dyan. Yung mga kasama ni Taddy Palma. Sa Santa Monica. Sa Santa Monica. Yes. Sila Lowell, tsaka sila Reagan. Yes. Sila yung tinap namin talaga. Yes. Kinausap namin ni Louie. Kasi medyo close naman kami kay TMP. Si TMP, parang mabait sa amin. Sabi, sige. Tapos pati yung system, pinasa ni Taddy sa amin yung yung kanyang IT. Yes. Si Pipo. Sila na rin. So, lahat na. Basically, parang ganon ang gagawin namin. Kasi, at least, yung trust and confidence namin, nasa kanila. Yes. So, sila talaga yung tinap namin. Tapos, napamentor din kami kay Taddy. So, what can the people expect? Yung mga Caviteños, yung mga taga dyan sa Bacoor, anong pwede nilang expect from the new management ng Cavite Coliseum? Ang naging namin, pag nagkikwentuhan kami ng mga barkada, gusto namin parang ma-experience ng mga tao, lalo na sa area ng Cavite, yung gusto namin. Okay. Alam mo kasi kung minsan, ang una namin ginawa, lahat ng kasi kung minsan, naririnig namin yung mga reklamo. Minsan, may imbita kami sa mga ibang samungan, ang hirap gumalaw. Yeah, okay. So, mas malaki na ang mga kaka. Basta yung idea nito, itong Cavite Coliseum na to, gusto namin, lahat ng maluwag ang pakiramdam. Yung mga concerns nila, more or less, kasi alam namin Okay. We've been here for decades. Alam namin yung pangangailangan. Kaya kung makikita mo rin, pati sa Manila Arena, more or less, ang design niyan, comfortable for the guests. Yun. So, pati ang decision namin, naka-aircon yung buong loob ng arena. Tapos, naka-split type din. Okay. Lahat, pati tarian, malaki. Malaking tarian. Siguro yung tarian, baka 50 square meters yung tarian. Malaki. Lahat yan, tinignan namin na masaya handler, masaya yung owner. Masaya gaffer. Yeah, tapos yung kahapon, pinaplat namin ulit yung canteen, at least minimum 160 chairs. Dami. Not bad. I mean, sabay-sabay pwedeng kumain. Oo, sabay-sabay. Yung mga ganon. So, we try our best to give service doon sa Tapos, pinag-uusapan namin lagi, pilitin ninyo, masarap ang pagkain. Ganito, ganyan. So, let's hope na maging very successful siya in a way na we can give service. So, katulad yan, 1,448 yung seating capacity. Meron kaming VIP near the canteen, which is about 120 square meters. Okay. Yung VIP canteen doon. Dining room. Tapos within the arena, we have a VIP also for the owners. Okay? Sa taas yun, meron din sa baba. Meron din na VVVIP during big events na ayaw sa magulo. Yes. So, tahimik lang? Tahimik lang. Walang... Yung wala masyadong magulo. So, it's not going to be open every derby. During super big events. Big events lang. Yeah, ganda. So, malaki kasi doon sa mga familiar doon sa Cavite Coliseum, entrance na sa gilid So, may Max Fried Chicken. Pasok, di ba? Tapos, may entrance na sa gilid Kasi Pagcor dati sa harap yun sa gilid.
Yung buong gilid na yun, sinara namin. That's the canteen. That is the main entrance. That's the VIP. Ang lawak nun. Siguro, estimate ko doon, baka mga 2,500 square meters yun. Cover lahat yun. Ganda. Cover. Gusto namin maluwag. So space is not a problem. It's not a problem. May oversupply ng space. Oo. Tapos, ang cock houses doon, the smallest, the regular size is 10 square meters. Tinignan na namin kapag, ang laki. So, tapos yung mga, more or less, baka mag-double entries. Mas Double, malaki. 20 square meters. Wow. Laki. So, kahit 8 siguro dala mo sa isang araw. Oo, kaya. Kaya 8 dalawa. lalaban mo, Yeah. isang kakaus. Kaya. Ganda. Kaya. So, we're trying to really think it over kung ano yung mga kailangan ng mga players, participants. Tapos yung mga chairs namin, alam ko on transit or nandyan na, magaganda yung chairs. Yung yung hulma, may hulma. Komportable. Komportable. Okay. Yung ganon. So, hopefully, tapos yung natin, yung center natin, it's almost like Araneta and Manila Arena. Diba? Yung taas. Ganon. Yung four corners na yon, LED yun. Yan na. Jumbotron. Oo. Yan. Okay. So, kahapon, yun ang mga diniscuss namin, yung cabling, etc. lahat. Okay. So, I think we'll be able to provide good service doon. So that's good news para po dyan sa mga taga Las Piñas, Cavite, South, no? Yeah. South. Bacoor, Actually, sabi ko nga, Muntinlupa area. not yet. I'm tentative ng konti. But pagka tumakbo na ng medyo maganda yan, may mga ibang kaibigan na gusto magtayo kami ng grupo doon. Na kasi alam nila dati na napaandar natin ng konti yung LG noon with other friends. No? Yes. Sabi na, sir, tayo kayo dito. Ganun. So, I'm thinking about it. Kung sakaling matutuloy yun, I want to create something like an NCA before. Yes. But kung 100 members, 100 members. Yun na, hanggang doon na. Hanggat dun lang tayo. Okay. So, I will try to get the cream of the crop from the Southern Luzon. Yes, yung area na yan. No? Yung Southern Luzon, tapos, that's one of my dream. Kung again, we're talking of legacy, yun na yun siguro in the next years or decade na pwede natin impart. Makapagbuo tayo ulit nung something in this generation the same as what we had before. Yeah. Yun yung gusto ko. Yan? Grupo ng mga breeders ang gusto ko. Yan. Oo. So, we can end on that positive note. Ang ganda ng Yeah. huli. Ang ganda ng Yeah. huli mong state. Hindi mo na kailangan mag-parting words, boss. Kasi Ganun ba? yun na yun eh. Yun na ba ang yan? ganda eh. Yun ang gusto mong iwanan para sa susunod na generation. For the next generation. Tsaka lahat ng ginagawa ko for the industry, my breeding, the way I fight, the way I teach my people, this will be what I will leave behind eventually. Yun. Di ba? Yun na yun. Legacy. You have to share. You have to share. You really have to share. Ganda. Yeah. Yun lang sa akin. So I'm sure our audience, ang daming napulot na aral sa ating pinakamahabang usapan. Ganun ba? Ito yung pinakamahabang episode na talaga? namin, boss. Talaga, thank you. Kasi dito no holds barred. Real talk dito. Tuloy-tuloy. Walang awatan dito eh. Kung anong gusto mo. Mahilig ka mag-share, boss. Eh. Diba? So, But I have to share because nakikita ko ngayon nobody's teaching anybody. No one. Tinitignan ko yung sa Facebook eh. kaya nga naging active ka rin sa social media eh. Because of that. Tignan niyo yung mga pinopost ko. May konting pasaring lahat yan. Polsay ka talaga, boss. Eh, no? Hindi, tsaka, alam mo ba yung na yan? Yung poultry show na yan? I was one of the few na unang inimbita ni Manny Verbano. I declined right away.
I declined right away. Why? I know where it's going to. Magiging peddling ito, sabi ko. No, nangyari. Saka makakita ng, 1,000 piece. Yeah. Ako sabi ko nga yung mga iba binibenta nila, I call them. Why sell them? If you're going to sell them, you sell the right ones. Not the mga 3-way, 4-way crosses. Wala na yun eh. We're not talking, ako sa akin we're not talking about 3-way, 4-way eh. Don't sell the calls. Yeah. Kasi ano na yun eh. Kakatayin mo nga eh. Ibibreed ng tao. Ibibreed nung bibili, di ba? Kawawa naman. Iba yung ako, of course, hindi lahat perfect yung manok ko. I call a lot. Pero, kunyari, pwede. Meron akong mga kaibigan na kilala na naghahanap ng mura. Balik yung kinain. Yeah, ganun na lang. Di ba? Ganun. Alam ko naman kasi hindi nila ibibid. Ano nila yan eh. I-hack fight nila. Ito 2 hits nila eh. Yeah. So, yung ganun. So, yeah. I want to share para maraming matuto. Kasi naging iba na eh. Naging iba na. Yan. Naging iba. So, yan ang words of wisdom galing sa isang tao na matagal na sa industriya natin. Someone we consider as a veteran in the industry and someone we look up to, no? Yan, Mr. Jerry Escalona. But before we go, announce natin yung mga upcoming events lang po natin, Sir Jerry, sa Manila Arena. Ayan, every Friday po, meron tayong double down 2 hits times 2. Ayan, 50 no pot money, 50,000 for every champ. Tapos may additional 100,000 po yan for all double champions, Boss Jerry. So, pag apat sunerte apat mo. 4 wins, no? Hati kayo. Yeah. Last Friday, 4 ang nag-double champ. Yari kayo. Hati na sila sa isa. Sharing kala ko yari ka. Okay lang naman yung basta masaya yung mga tao. Yeah. Gano'n naman yan. Tapos every Monday, yung double down, 2 hits natin. So, ang difference na naman ng Monday, wala lang yung pang double champ. Every Friday lang yung double champ. Okay. Tapos meron tayong palaban ni Sir William Ang, yung pit lane sa October 22, Wednesday. 7 event ito, 55 ang entry fee. Yan, sa Manila Arena po yan. So, yan ang maaabangan natin. And of course, palaban ng ating kaibigan, Congressman PDJ. 7 rin po ito, 55 ang entry fee. Sa October 18, Saturday po ito sa Manila Arena. So, yan ang mga upcoming events natin. Meron pa yata isa. I think may MBC. Ayan, MBC natin. Semifinals, October 15. Pre-finals, October 24. At ang grand finals sa October 25. That's our 2025 Master Breeders' Cup Local Band Edition. Yan. So, maraming salamat po. Of course, thank you sa ating guest. Ay, salamat. Thank you for spending time. Wala ba tayong mga kamay dyan? Palakpak naman tayo dyan. Thank you. The knowledge that you have shared to our audience is something that we will treasure. Kasi ito, hindi naman nabubura to sa YouTube. So, habang buhay na to, mapapanood to ng mga tao. So, whatever you have shared and you have imparted is very valuable sa amin. So, maraming salamat po. Abangan niyo po episode 21. Next week po yan. Dito lang po sa Largana Podcast. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Record to, boss. Haba.